relasyon. Alamin muna natin yung ano ba talaga ang totoo. Ganyan po tayo bago tayo manampalataya. Dito, ang sinasabi ng ating Panginoon, manampalataya ka muna. Unahin mo yung iyong pananampalataya. Kaya, yung palatandaan ay isiniwala niya sa mga alagad ni Juan upang pagdating ng balita nung mga alagad ni Juan pabalik kay Juan, napatunayan na siya yun, na siya nga ang tunay na Mesiyas. Pero pagdating sa ibaba ng ating pagbasa, makikita naman po natin dito na napakaganda. Sapagkat doon sa taas, sabi nga niya, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Sa ibaba, tingnan po natin yung sinasabi. Wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Sabi niya, wala pa eh. Yun ang problema ngayon eh. Ang problema dito ay wala pang lumilitaw na higit na dakila. Higit na dakila, bigyan nyo ng diin po yun, kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Sino kaya ito? Palagay ko to paliliwalag ito ni Kuya Bert eh. Pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ililibang ko to, Kuya Men, kasi mayroong mas malalim na pagpapaliwanag si Kuya Bert sa bahaging ito. Ngayon, sa kahabaan po ng pagsasalaysay ng mga tauhan, ng alagad, ni Jesus, ni Juan, ay makikita natin dito na nung panahon na dumating ang mga propeta at isaad ang mga kautusan ng pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos, ay talaga naman po na nagkaroon ng mga problema doon sa pananampalataya at paniniwala ng mga tao. At ito yung sinasabi mo, Kuya Men, na kahit nung kapanahunan, bago pa sa Jesus, may problema na. May problema na. Hanggang sa ngayon, ito pa rin ang dinaranas ng mga mananampalataya sapagkat maraming lumiligaw o nagliligaw sa mga taong tagasunod na kung magkaminsan salat sa kaalaman at tinatawag nating kamalayan sa pananampalataya. Kaya pag dumating po tayo sa pinakadulo, mayroong paglilinaw dito si Jesus tungkol kay Juan at sa Kanya. Yung kabalintunaan ba? Makikita po natin dito. Ano yung kabalintunaan na sinasabi nito? Si Juan, hindi umiinom ng alak. Puro pag-aayuno. Si Jesus, nakikisama naman at umiinom. Walang mapaglagyan, ang ibig sabihin is, wala kayong mapaglagyan ng mga tao kayo. Nung si Juan lang nakita nyo, na hindi umiinom ng alak, ang sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Pero nang si Jesus, ang nakikisalo, umiinom, ang sinasabi naman sa kanya, matakaw, maglalasing, kaibigan ng mga publikano, at makasalanan. Okay. Kaya sabi niya, gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayan tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sa tamang gawa ni Jesus, sa tamang kilos ni Jesus, sa tamang ipinakikita ni Jesus, sa tamang halimbawa na ginawa niya, at sa tamang pagsunod niya sa ating Amang Diyos, makikita ang karunungan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Napakinggan po ninyo ang paliwanag ni Kuya Joe at ni Kuya Ben tungkol rito sa atin hong tinunghayan na ito na chapter 11. Dito kasi nakikita natin dito mula ng mangaral si Juan Bautista sa Banal na Aklat po. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang sa ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Ibig sabihin, no, Kuya Bert, nung mangaral si Juan Bautista na sumisigaw sa ilang,
yung mga nauna sa kanya, mga propeta noon na hindi pinakikinggan, na parang sumisigaw lang sa ilang. Talagang, Kuya Bert, na iba yung paniniwala ng mga tao noon. Hindi talaga buo sa kanilang kaluban yung pagkilala sa Diyos. Bagamat maraming nangangaral noon. Mga Pariseo, mga matatanda ng bayan, yung mga nagtuturo ng kasulatan noon, hanggang sa dumating si Juan Bautista. Nandoon na yun Pero nitong dumating na si Juan Bautista, hindi pa rin mapaniwalaan. Hanggang sa dumating pa rin ang Panginoong Hesus na sumisigaw, hindi pa rin mapaniwalaan kumpara sa ating buhay ngayon sa mundo. Ganyan din ho ba nararanasan natin, Kuya Bert? Pakibigyan nga ako ng paliwanag dito. Totoo yan, Kuya Men, Kasi, kung titingnan mo, yung sabi nga kanina ni Kuya Ben, na maraming pinagaling ang Panginoon. Dati hindi naman siya nagsasalita, at sabi, wag pagsabi, ngayon sinasabi niya yung ginawa niya. Bakit? Kasi nakalagay ito sa banal na kasulatan. Ito'y sinabi ng mga propeta. Kaya si Juan, dahil siya isang propeta, alam niya itong nangyayari at nangyayaring ginawa ng Panginoon. Kaya kahit na hindi niya sabihin na siya nga, kasi wala naman siyang sinabing siyang Mesaya na hinihintay. Kundi sabihin mo kay Juan na gumagaling yung mga may sakit, lumalakad, kumbaga sa lahat ng kanyang ginawa. Pinasasabi kay Juan sa mga alagad ni Juan. Bakit? Alam ni Juan yun Alam ng mga propeta yon. Pero itong mga tao na babasa nila, wala rin silang pananalig. Bakit? Sinabi din ng Panginoon na ang mga tao noon ay itunulad niya sa mga batang naglalaro sa plaza. Nakakarinig sila ng mga tugtog, hindi naman sumasayaw. Ang ibig sabihin, naririnig nila ang salita ng Diyos, pero yung dapat isayaw, hindi nila sinasayaw. Halimbawa, ang tugtog tango ay sasayaw ng bugi. Abay, hindi talaga nila maintindihan. Nung dumating si Juan Bautista, hindi umiinom, inahalinhan ng demonyo. Ito ang mga bintang sa kanya Pero, ang sabi, yung ang tanong kanina ni Kuya Ben, sinabi ng Panginoon, kung sinong pinakaaba na pinaghaharihan ng Diyos ay mapalad kaysa kay Juan Bautista. At sinabi niya na si Juan Bautista ay kinatawan niya si Elias na hinihintay pa nila hanggang ngayon. Pero lumitaw na ito sa pamamagitan ni Juan Bautista. Kaya wala na silang dapat pang hintayin na Elias. Sapagkat ang katawan ni Elias ay dala-dala na ni Juan Bautista. Ngayon, yung pinakaaba na pinag-aarian ng Diyos, kahit na si Elias, kahit na si Juan Bautista, mapalad yung taong yan. Sino ito? Yung taong walang alinlangan. Yung taong may pananalig sa Diyos. Yung taong hindi marunong. Walang talino. Pero nananalig at nananampalataya sa Diyos, bawat sabihin ng Diyos, ay pinaniniwalaan niya, pinakaabayan. Wala siyang katalinuhan. Pero ang pananampalataya niya, bakit sinabi ng Panginoon? Kasi si Juan Bautista, siya na ang naghanda. Sa dadaanan ng Panginoon, nag-alinlangan pa rin siya. Pero ang taong nananalig na pinag-aarian ng Diyos, kahit na hindi siya matalino, basta't
buo ang pananampalataya, pinag-aharian siya ng ating Diyos, mapalad siya kaysa kay Juan Bautista. Sana tularan natin yun. Kahit hindi tayo matalino, kahit hindi tayo magaling, katulad ng mga ibang preacher, no? Na nagkakamal ng maraming salapi. No? Tayo, wala tayong salapi. Pero kung pinag-aharian naman tayo ng Diyos, ay mas mapalad tayo kaysa sa kanila. So, ang pinaka-bottom line dito ay ang tao ay dapat na pagharian ng Diyos. Pagharian ng Diyos. Manahan sa kanya ang Diyos. Dapat. May pagmamahal sa kapwa. Kahit bali-baligtad rin siya, Diyos pa rin inaasahan niya. Ayun.